I am a new creation. I am in revolution. The old has done, the new has come. In Christ alone, I am a new creation. I am in revolution. The old has done, the new has come. In Christ alone. I decided to change my ways. I decided to bring you praise. I decided to follow you and live by your grace. I decided to change my ways. I decided to bring you praise. I decided to follow you and live by your grace. I am a new creation. I am in revolution. The old has gone, the new has come. In Christ alone, I am a new creation. I am in revolution. The old has gone, the new has come. In Christ alone. Forgive, forgiven. Mupasaylo o pasayloon. Kita igsuon, kitang tanan, natay tendency nga ma-experience ning duha. Nga kita'y muhatag og pasaylo or kita ang pasayloon sa ubang tao. Og ang maayo ni Ana Igsoon kay nag-offer ang Ginoo og journey sa ato ang kinabuhi. Nga maskin pag usahay magkamali ta og magkamali ang ubang tao sa ato, pero kung uyon ta sa iyang pulong na nay ginatawag nga journey or process of forgiveness, mahimong hapsay, mahimong magmalinaw ng ato ang kinabuhi. Basig unsa pay nahitabo tungod sa mga offenses, sa mga kamalian nato towards sa ubang tao or kamalian sa ubang tao towards sa ato. Pero kung mo-cooperate ta sa process of forgiveness nga gihatag, gina-offer sa Ginoo sa ato igsuon, ma-restore ang tanan. Pag musabit ta sa word sa Ginoo, naapay hope igsuon nga ma-restore ang tanan nga na-destroy sa ato ang kinabuhi tungod sa mga offenses. So let's define forgiveness according to Cambridge Dictionary, the act of forgiving or the willingness to forgive, to ask for or beg for forgiveness. So duha ka buok ang involved igsuon sa forgiveness. Ang tao nga gibuhatan sa diingon og dili maayo og ang tao nga ni buhat og dili maayo. Dili pwede isa lang ang mo participate. Ang nakabuhat og mali og ang nagbuhat, ang nakabuhat og mali og ang gibuhatan og mali, kailangan mo cooperate sa process of forgiveness para ma-restore ang ato ang kinabuhi. It is the process, the journey of forgiveness. Pag tumano nimo igsuon, it's challenging. It's not easy. Wala nag-promise ang Ginoo nga dali lang mag-forgive o dali mangayong pasaylo. It's so hard. Pero kung tumanon nimo igsuon, it is very rewarding. Maulay pamaagi nga gihatag sa Ginoo para magkaroon ta og kalinaw igsuon. And in Romans, to confirm the definition of forgiveness, Romans 3:23, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Walay bisan isa sa ato ang makapanghunaw igsuon. Nahimo lang tang matarong tungod sa gibuhat ni Jesus sa cross. Kung wala namatay si Jesus sa cross, dili ta mahimong matarong atubangan sa Ginoo. Si Jesus ra gyud ang nakapahimo natong matarong. We are made righteous through our faith in Jesus Christ. Ang tao nga nakabuhat sa sala, dili lang siya ang
of course, no? Ang nakabuhat sa sala, no? Redundant na kaayo. So nakasala gyud siya. Pero usahay man gud pag ikaw ang nabuhatag sala, no? Naay tendency nga murag ma-excuse nimo imo ang sarili. Nga, uy, sila lay nakasala. Sila nag-una-unaan ni. So giunhan ko ninyo ha, kit-an ninyo ron. Kit-an ninyo ang inyong gipangita. Pero magbantay di ay ang mga tao nga nabuhatan og offense. Kay naatay tendency, di na to pwede dila to i-sulti vocally, pero pwede ta makasala sa ato ang hunahuna. Nga mag-desire ta nga atong mga kaaway nga nagbuhat sa ato sa dili maayo, kay maalaot ang ilahang kinabuhi. Dili na to vocally iingon, pero deep inside sa atong heart, pag madagma sila malipay ta. Mauna na, gigabaan na kater. Di na to vocally ingon, pero wala na. Nagsugod na ang sala sa atong kasing-kasing, nagsugod na ang sala sa atong una-una. So meaning, for everyone has sinned. Kitang tanan, mapagamay or mapadako, igsoon nga sala. Dagi tay tendency, igsoon. Nga mahugawan ang atong konsensya at tubangan sa Ginoo. So right now, I want to unlock this one because usahay mong kay na mga dili klaro ani. Once you're in the ministry of counseling, no, grasya sa Ginoo, gi-appointa ni Ana, no. Personally, wala na ko tuyo, matingala ko gikan ko high school. Muduol ako mga classmates ako magpatambag. Tingala na lang ko. Si Kuan ba ko? Si murag ka maalaala mo kaya? Si Miss Charo. Ang ano magduol man sila about love life and during ato nga time kay di ko ka-relate kay wala ko ana. So gamitan lang jud mga sound thinking. Then high school pa ko apil mga utang halaka. Lisod ba ani? Bata pa no, mag-deal na ka og mga concern sa utang sa ubang tao. And then amazing kaayo kay wala ko damhang i-call day ko sa Ginoo mag-pastor. And then specifically gibutang gyud ko sa Ginoo. Wala ko gituyo gyud. Gibutang gyud ko sa Ginoo sa counseling, ministry of counseling. And then nag-dream sad ko ana one day, di na ako i-detail tanan niingon si Jesus ako sa akong dream, you are an advisor. Tas na siya description giingon sa kuha dito, amo lang to ni pastor, pero niingon si Jesus nga you are an advisor. So natingala ko adto, and then ni flow lang ang ministry of counseling. Based on your experience when you counsel people, ma-identify nimo igsoon along the way nga sa offense na duha ka tao nga involved. First, ang casualty. Other term, medyo heavy nga term, victim. Ang ikaduha igsoon, aggressor. Gipagaan lang nako ang term pero ang heavy term niya kay attacker. No, sa offense, naigitawag nga casualty o naigitawag nga aggressor. So dili ta dapat ma-confuse kay usahay manggod ang atong emotion ang mo judge ba. Atong emotion ang mo judge who is the casualty and who is the attacker. Klarohon na to ni Igsoon, ang casualty dili na mao siya ang promotor sa gubot. Dili ka casualty pag promotor ka sa gubot. Tapos ang pagdeal nimo sa gubot kay in a disrespectful nga way, you are not a casualty. And then dili ka mo cooperate og diplomatic nga pamaagi. Unsa nang diplomatic? Kanang smooth. Kanang pwede istoryahan nato, i-resolve nato ni, dili na kailangan nga kanang mabandara pa sa tibuok kalibutan, ato ani istoryahan, mag-settle ta dinhi. Pag dili mo cooperate ana gusto gyud gubot, that is not casualty. That is the aggressor. What I am saying this because let's not judge people based on our emotion that you are a casualty because you are my friend. Gipautang ko nimo sa kwa, so sure jud ko. Sa una gipautang ko nimo, so casualty ka. Dako kog utang na loob sa imo ha. So ikaw ang casualty ani without digging deeper, without knowing the truth, brothers and sisters. Maski friend nimo, maski nakay utang na loob, yes, you are thankful. Nakay utang na loob sa tao, pero one day, brothers and sisters, naa siya gibuhat nga mali. If you love your friend, you will tell him, friend,
friend, mali imuhang ginabuhat. Ingnon yun ni mong friend. Kung tanaw ni mo friend nga naa ka sa tamaa imuhang pamaagi. Tamaa usab ang imuhang pamaagi. You will please God rather than men. And it's not love, brothers and sisters, that you see, you identify people based on emotion. Kay dugay na mo friend. Ang word sa Ginoo igsoon, dili siya baya. So klarohon na to na, casualty, dili ka promotor sa gubot. And then, dili disrespectful ang imuhang pamaagi. And as much as possible, diplomatic ang imuhang gusto mahitabo igsoon. Mo cooperate ka nga isettle nato ang mga butang. So what does the Bible say about forgiving others and being forgiven? Unsay advice sa Biblia niini igsoon? Forgiving others and being forgiven. First, advice of the Bible, the Word of God, forgive others and be free. Once you forgive others, you will be free. Let's read Mark 11:25. When you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. Need to forgive. Kay di po ta mapasaylo sa Ginoo igsoon kung di na to pasaylo na tong isig kaingon. And another perspective, Luke 7:37. Do not judge others, and you will not be judged. Do not condemn others, or it will all come back against you. Forgive others, and you will be forgiven. According to the Word of God, brothers and sisters, forgiving others sets you free from resentments. Kabalo ka igsoon, grabe ng igo nang naay naka-offend sa imuha, naay nabuhat nga mali ang uban sa imuha. Grabing tentasyon. Una, first, normal ni mo nga reaction, masuko gyud ka. Siyempre, kinsa may malipay. Nagibuhatan ka og mali, di man siya katawanan, di ba? Di siya something na enjoyable. Siyempre, masuko gyud ka igsoon. But the after effect ana. Kutob lang baka sa masuko, and then you will deal with your emotion according to the instruction of God. Kay ang delikado igsoon, pag dili ka kabantay, na ay paon si Satanas sa imuha. Tungod sa mga offenses nga nabuhat sa ubang tao sa imuha, ang paon, mapuy-an nimo ang paon ni Satanas sa imuhang kinabuhi. Unsa nga paon? Paon sa bitterness. Bitterness nga manghimo sa imuhang kinabuhi nga miserable. Kay walay tao nga nagpuyog bitterness igsuon nga mahimo kang magmalipayon tinud anay. Ug hangtod sa dili nimo buhian ang bitterness, resentment, grudges nimo sa ubang tao, di ka magmalinawon igsuon. Kay maunay gapos nga gamiton ni Satanas. Gamiton niya ang ubang tao, darkness sa ubang tao. Gamiton niya i-transfer sa imo through bitterness, grudges, resentment. Nga every time makahuna-huna ka sa gibuhat sa tao, mo forgive, brothers and sisters, I tell you, it's not overnight nga malimtan nimo. But you really need to release it. I forgive you, man. Man, I forgive you. Friend, I forgive you. You mentioned the name. In front of the Lord. Lord Jesus, I forgive this person. I truly forgive this person. Masighuot sa imong kasing-kasing igsuon. Masigbugat kay nasa imbak sa imong man, lisura ani buhaton oy. You need to do it for your own healing. It's not about, maisip ka, magpasaylo ko, unsa na lang i-abuse ko. I-abuse ko aning tawhanan ni kung pasayloon ako. It's not about that. It's about, kailangan sa Ginoo nga mo cooperate ka nga ma-set free ka sa gapos ni Satanas. Pinaagi sa offenses nga gibuhat sa imo. And ang tao nga nakabuhat og offense sa imo igsuon, the truth is, i-deal na sila sa Ginoo. But it's not in your hands anymore. You are not the Lord. It's not in your hands anymore. I-deal sila sa Ginoo, pero as of this moment, i-deal ka sa Ginoo. Nga ang gusto niya, mahil ka. Ug walay pa maagi nga mahil ka sa offenses igsoon, forgiveness. And when you forgive others, it makes your prayers unhindered.
it makes your prayers unhindered, brothers and sisters. Pag muduol ka sa Ginoo, unya na kay kayugot sa imuhang kasing-kasing. Unya tinud-anay ka nga nangalagad sa Ginoo, tinuod ang imuhang pagsunod sa Ginoo. Nagapaningkamot ka nga matuman ng iyang pulong igsoon. Pag naay kayugot, God recognizes it. Nga nasuko ka, nga impact sa offense sa imuha kay naglagot ka, i-recognize na sa Ginoo, kasabot siya ana, pero ang gusto niya, i-surrender na nimo sa iya. Especially when you are praying. Because dili mo allow ang Ginoo igsoon. Proverbs 15, God hears the prayer of the righteous. So dili mo sugot ang Ginoo igsoon, nga mo ampo ka sa iya nga magpatay mali ka, nga wala kay kayugot sa imong kasing-kasing, kailangan maukay. Kailangan maging honest ta sa Ginoo. Lord, naagyod. Naglagot jud ko. Naagi ko'y kayugot aning tawhana. Grabe gyud akong kalagot aning tawhana. And if you are real before the Lord, di nimo kaya mo padayon og ampo nga naa kay kayugot igsoon. Because what will happen? Religiosity. Religiosity ang mahitabo igsoon. Nga moampo ka, pretending that wala kay hate sa imong kasing-kasing. Unya gusto ka tubagon sa Ginoo imong pag-ampo. Gusto ka igsoon tubagon sa Ginoo imong pag-ampo. Proverbs 15. God hears the prayer of the righteous. So sa imong bahaton, mangayo sa kagpasaylo sa Ginoo. And then mag-release ka og pasaylo ngadto sa uban igsoon. Og dinha lang ka paminawon sa Ginoo. Because unforgiveness, it's a sin. And it is unholy. If it exists in our hearts are unrighteous before the Lord. So malimpyuhan na atong kasing-kasing pinaagi sa pagpasaylo. And forgiving others spares you from condemnation. Mawala ang pagkondenar igsuon. Condemnation sa imo kinimo. Kanini, do not judge others and you will not be judged. Dili pasabot ani igsuon nga dili ka mosulti sa tao nga mali siya. Yes, kailangan nimo isulti sa tao nga mali ang iyahang gibot. It's not judging. Friend, mali na imong ginabuhat. Friend, ayaw na padayon na friend kay makadaot na sa imong friend. It's not judging. Ang judging igsoon, pag ibutang na tungod sa kalagot nimo sa mga tao, kasuko nimo sa mga tao, ibutang na nimo imong kaugalingon sa posisyon lang nga iya sa Ginoo. Nga tungod sa imong kalagot miingon na ikaw tawhana ka, hopeless na gyud ka. Wala na gyud kay paglaom. Imuhag yung destiny, impyerno na gyud. Unya niingon baya ang pulong sa Ginoo nga ang dili lang niya mapasaylo nga sala kay i-blaspheme ang Holy Spirit. Even i-blaspheme si Jesus, tanang klase nga sala kaya pasayloon sa Ginoo, ang dili lang niya mapasaylo ay i-blaspheme ang Holy Spirit. Naka-witness ko, naka-ilan na ko na ilhan igsoon nga literal kay nga kanang i-blaspheme nimo ang Holy Spirit kay impas jud. Kay naka-persecute siya sa mga Christian ba. Tapos iyang mga anak di niya gusto nga mo simba, gina-persecute niya iyang mga anak nga nagasimba. Usa ka adlaw ni anak pamilikasan niya ang Holy Spirit, YAW daw. YAWA. Holy Spirit, yaw-yaw siya, giingna ana-ana siya sa Holy Spirit. Natigok on the spot. Grabe kaayo. Literal to. Ay, grabe jud. First time na ko na nahibalan yun nga, literal yun nga application nga dili pasayloon sa Ginoo ang mo blaspheme sa Holy Spirit. GYAWA niya ang Holy Spirit, natigok siya. Patay paabot sa ospital, wala na. Patay na siya. Dili mapasaylo sa Ginoo ang mo blaspheme sa Holy Spirit. Pero kanang sala sa imong silingan igsoon nga gilibak ka, gikawatan ka, o sa pangsala din nga dili blasphemy sa Holy Spirit, pasayloon na sa Ginoo. So ang gusto sa Ginoo, ikaw sad mo pasaylo. Ingon siya sa Romans 12, vengeance is mine, I will repay. Make sure igsoon nga na I says the Lord. Okay?
Basig dito ra ka mag-end. Vengeance is mine, I will repay. Balik-balik ko ni mo ingon, vengeance is mine, I will repay. Natingala ka nga napuno nagpagpanimalos imong utok. Kay nalimtan day ni mog sumpay nga, says the Lord. Okay? Timani na ha, pag mukota na nga verse, vengeance is mine, I will repay, sumpay jog, says the Lord. Kay, dili nato posisyon ang manimalos og mangayog baylo sa tanang kasalanan nga gibuhat sa ato igsoon. Di nato na siya posisyon. Di nato posisyon mo punish og tao, di nato posisyon mo dala og tao sa impyerno, di nato na posisyon igsoon. Even ang tao na matay nga wala sa kamot sa Ginoo, wala ka sa posisyon mo ingon nga sure na gyud na siya na impyerno na siya. Wala ta sa posisyon ana igsoon. Muhilom lang ta og si God na bahala ana. Ma-experience nimo ang condemnation, brothers and sisters, pagkuhaon nimo ang posisyon nga iya sa Ginoo, mo judge og tao asa ilang destiny, kung napa ba sila hope or wala, kanang mayngana ang mabutang hope, chance, ang Ginoo ray pwede moingon ana sa mga tao. Kita igsoon, pwede ta mamadlong, pwede ta mo moingon nga mali sila, pero always ang atong mind, pwede pa sila luwason sa Ginoo igsoon. Forgive others and be free. If that is our mentality, we will be free from all resentments in our lives. And the second one, brothers and sisters, advice of the Bible, be forgiving always and be wise. Be forgiving and be wise. Kung sa diretso nga pagkastorya, kung na-scam na kakaisa, ayaw nagsugot nga mas-scam pa ka twice. No? You forgive, but be wise. Let's read Luke 17:3-4. Pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in the day and turns to you 7 times, saying, I repent, you must forgive him. Kung pang magsigig duol sa imo igsoon, mangayog pasaylo, pasayloon gyud nimo igsoon. And another perspective in Matthew 18:15-17, dinhi na niingon si Jesus kay Peter. Another perspective that you will forgive 70 times 7. Dito ganina kay 7 times. 7 times ni balik-balik sa imo pangayog pasaylo, 7 times pud nimo pasayloon. But in Matthew 18, niingon siya nga 70 times 7. So, kamunay times, ana. Oh. So, unsa ba total, ana? 140 ba? Ah? Oh. Ha? 1,000? Unsay number, ana? Oh, so, pastora. So, diri lang yun kutob. Pila total? Unsa man dyan, 140 na 400 plus. Oh. So pastoran, nakapasaylo na siya 400 plus, na 500 na gani, lampas na. So diha mo. So human na pastora, di na gid kaya. Okay, nalampas na sobra na akong pagtuman sa Bible 70 times 7, na grabe na gani, murag 70 times 10 na ang nahitabo. Brothers and sisters, ang pasabot sa pulong sa Ginoo, forgiving others is boundless. Ayaw butangi og limit igsoon. Hangtod sa ang tao muduol sa imuha, mangayo pasaylo igsoon. Kay mo backfire na siya sa ato. What if ang Ginoo buhatan tag limit sa ato ang mga kasalanan? Di ba? 400 times lang ta pasayloon sa Ginoo. Gikan pagpanganak ta, grabe na gyud. Milyon-milyon na gyud atong sala, di ba? Mugawas pa lang kag balay, wa na. So kung buhaton na sa Ginoo sa ato, ilimit niya ang pagpasaylo igsoon, impas gyud tang tanan, wa gyud mahilangit. So mausay buhaton nato sa ato ang isig kaingon nga nakabuhat og kasaypanan sa ato igsoon. Sa makadaghan nga panahon ato silang pasayloon. Mingon ka, hoy, makagrabe man na makapromote og abuse. Kinaabay mga tao nga abusado, labi nagnabasahan na nila, ihapon pa nila. Ay, buhatan ko nigsala mga ka 400 times something. Kay niingon, mga Christian man ni sila. So mga mo-follow man ni sila og Biblia. So tuyuon jud ba? Naamay mga anak yun mga tao, no? Tinuyuan yun ang tanan ba? It's not about that, brothers and sisters, nga
abuse. It's not about those people nga nakasala sa imo. Ang i-prioritize sa Ginoo karon igsoon, i-deal kaniya imong karakter. Kay dili mo sugot sa ang Ginoo igsoon, dili mo sugot ang Ginoo nga ilimit nimo ang imong pagpasaylo. Di siya mosugot ana. Di siya mosugot igsoon nga ma-destroy ang imong karakter tungod sa mga offenses nga gibuhat sa imuha. Forgiving boundlessly or limitless igsoon, it will increase our love. Maunay priority sa Ginoo. It's not about those people nga i-abuse ka kung ipasayloon nimo sila many times. Ang after sa Ginoo igsoon, ikaw nga gibuhatan sa ingon, nga tistingan ka, gusto ka bitikon ni Satanas, nga magpuyo kag unforgiving nga kinabuhi. And if your forgiveness is limited, then your character will be destroyed. You will not increase in love, and you will not increase in patience. Dire na yung kataman. Human na dyan ko sa imo ha. Impas na dyan karon. Ikaw nag-una-unaan ni ha. Sige. Makita na nimo ang ako ang dark version. Pila na ako nakatuig, nag-antos nimo. Karon ka. So is it pleasing before the Lord? Di ba dili? Dili pleasing igsoon. Mao nang kailangan boundless. Kay gina-challenge sa Ginoo atong character. But forgiving others involves admonition. Admonition, reprimand, pagpamadlong igsoon. Dili pasabot nga mo forgive ka, you will be passive. Passive nga forgiveness. Pag naay mangayo pasaylo sa imo igsoon, kailangan klaruhon. Nganong nangayo makagpasaylo? Unsa man imong sala? Oh. So sincero ba? Nganong nakaingon man ka nga sala imong gibuhat sa ko? Kailangan aklaron. Dili pwede nga aningon mang Biblia pa sige pasaylo na sige. Pasaylo na ta ka. Oh. Pagkaugma na sad sunod adlaw na ka. Sige pasaylo na ta ka. Kailangan aklarohon nay admonition. Oh, kay nagdaghag mga tao igsoon nga pag dili nimo isulti sa ilang atubangan unsa ilahang mali, unsa ilang kapakyasan o kasalanan sa ubang tao, dili gyud sila mahayagan. Dili sila mabadlong ug magsige na lang yung padayon ni ana. So kailangan og admonition. Gitudlo na sa pulong sa Ginoo igsoon. Forgiveness nga naay pagpamadlong. Kailangan klaro unsay sala sa tao. Ug nganong nabuhat to niya. Ug unsa iyang commitment. So mo nay buhaton nimo igsoon. Kung naay mangayog pasaylo sa imuha, kailangan lingkuran, maglingkod, magatbangay. Sa imong sala sa kuha. Unsa imong gipangayog pasaylo? Nganong nabuhat to nimo? So unsa imong commitment? Last na ba to or maotro pa to? Unsa man? So kailangan na igsoon, that is admonition. Kay para mo grow ang tao igsoon, masabtan niya nga kailangan, undangon na niya ang iyang ginabuhat. And also it involves accountability. Responsibility, brothers and sisters. You know, 1 Corinthians, i-balance na to eh. 1 Corinthians 13, ingon, love always trust. I-balance na to sa ubang verses, sa John 2, nga niingon si Jesus, nga ang mga tao nga nagaduol, during ato nga time, ang mga tao nagapangita sa iyaha, kay gusto siya mag-perform og signs and wonders. Unya ni ana si Jesus, nga wala siya ni salig sa ilaha tungod kay kabalo siya sa ilahang kasing-kasing. Jesus did not trust them because He knows the heart of the people. And then, ang nagsulat sa 1 Corinthians 13, naka-experience siya nga sa diyang gibiyaan sila ni John Mark nga to na sa Bible na nagbuhat sa Gospel of Mark. Dili ikaw, John Mark ha. Nagsulat sa Gospel of Mark, ang nagsulat sa 1 Corinthians 13 na love always trust, si Apostle Paul, naka-experience siya nga, niingon siya, nga wala siya salig. Di niya gusto ko yugon si John Mark sa mission, kay wala siya salig. Kay naay time nga gibiyaan sila ni John Mark. Ug tungod gani, nga nagka-separate si Barnabas og si Paul, di ba? Tungod ana. Kay gusto gyud ni Barnabas si John Mark kuyog, pero dili gyud gusto si Paul. Di nagkaroon jud sila
separation og si Paul ang iyang kauban si Silas. So karon unsaon na to na pag-balance igsuon? Unsaon na to na pag-balance? Pasabot ana igsuon. You will forgive, but be wise, be responsible with yourselves. For example, tagaan ta kag example. Ubay-ubay na akong na-counsel from mild situation like, Pastora, unsa kong buhaton nga ang akong nagustuhan wala nakagusto sa ako mga mild nga mga situation og kanang naa na gyud sa mga horrible na gyud kay nga mura nagpangsalida gani igsuon. Mga mura na mga spy, mga assassination nga mga ana na gyud assassination level na gyud igsuon. So, ang uban kay halos nahurot ilang kabtangan kay giilad sila mga swindler. O college ko naka-encounter kog swindler na maligyag yuta gani nga dili iya ha. Oh, may nalangwa ko na ilad kay wa man po ko'y kwarta. So ang mga mailad kanang mga naay kwarta, swindler na mga nagpa-counsel ana kana nahurot gyud nilang gilimas gyud sa mga mangingilad igsuon. Yuta ilahang mga inipon, gilimas gyud sa mga mangingilad igsuon. So sound ba ikaw na sound ba nga moingon ko sa tao nga always trust? Sound ba na? Nga katong mga tao nga nagpa-counsel sa sexual harassment, scam, tapos mga dangerous kaayo. Muingon ko nga, always trust. Ako'y maimpas. Nisalig na sad sila sa scammer nila. Nailad na sad sila. Adto sila sa ako na noy, maimpas na nung ko ani. Bad counseling. Bad. So, brothers and sisters, we will understand the Word of God is teaching us to forgive, but let us be wise. Sama sa kong giingon ganina, kung na-scam na kakaisa, ayog sugot nga mas-scam pa kakaduha. Samot nag 5 times na ka na-scam, di na ginasala sa Ginoo. Pwede ta magkamali, masukamod ka isa, nailad ta, pwede ta mailad ka isa. Pero ka 100 times na ka nailad, same person. Same strategy. Same way. 100 times gibuhat sa imo agoy igsoon ayaw gyud sisiha ang Ginoo. Kay naatay accountability sa atong kaugalingon, brothers and sisters. Matthew 18:15 to 17, I will read this. If another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, mo akong ginaingon ganyan, you have won that person back. But if you are unsuccessful, take 1 or 2 others with you and go back again, so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. If the person still refuses to listen, take your case to the church. Then if he or she won't accept the church decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. This is the confirmation, brothers and sisters, that we can forgive many times, but we should be wise. We should be accountable also with ourselves. Nga di na to usagdaan, nga i-abuse na lang yuta grabing-grabe. Magpa-abuse na lang yuta grabing-grabe. Kay naayong perspektive ng mga Christians. Christian man ko. Naaga ni church, mega church, sorry to share you about this. Na usa ka mega church, they are claiming that they are Bible-centered. Nasubo lang mi hunahuna kay ang pastor, known ni siya, known nga mega church. Nasubo lang mi naghunahuna kay ang pastor ba. Ang asawa niya ug iyang mga anak ginakulata sa iyang ang nasa staff nga ginakulata niya iyang asawa ug iyang mga anak. Unya ang advice na gikorte. Unya napamatud-an yun nga tinuod na priso gani ang staff. Unya ang advice sa pastor, claim manggod nga kanang biblical, Bible-centered, Christ-centered. Unya ang advice niya sa asawa kay antusa lang ang pagpangulata sa imong bana kay service na nimo for the Lord. Hala ka oy. Glo, sugot ka na, Glo. Serbisyo ka sa Ginoo pinagi sa pagpakulata?
Nindot kay iingon kung ikaw ba, kanang ubang tao gikulata, pero ikaw kaya, pastor, sige daw pastor, be service nimo for the Lord, kulatahon ka. Oh, grabe, nasad lang mi. Respected, well-renowned nga pastor, respected nga pastor nga Bible follower gyud. Shock mi sa decision. Giingnan ang asawa nga antusa lang kay service na nimo for the every kulata sa imong bana kay service na nimo for the Lord. We don't believe in that. Di na tinuod igsuon. Gitagaan tag kasing-kasing sa Ginoo, gitagaan po tag alimpatakan. Kasing-kasing yung alimpatakan. Ang gihatag alimpatakan brain gihatag sa Ginoo sa ato. It doesn't mean nga Christian ka, ni serve ka sa Ginoo pinaagi sa pagpakulata. O kanang overnight service sa pastor nga nadakpan na. Mga hinana, for the Lord na, kanay mong ginabot, for the Lord na, pag sure. Mabiktima na agoy. Walay meditation sa word sa Ginoo mao nang mabiktima ni ana igsoon. So those are the advice for those people nga mo release og forgiveness. Mao toy word sa Ginoo kung ikaw ang nabuhatan og sala, mao toy mando sa Ginoo sa imo. And the last, mando sa Ginoo sa mga nakabuhat og sala. So i-balance yun nato no, kay para ang barko ang bangka dili matuwad. So gani atong gistoryahan kay para sa mga nabuhatag sala, forgive others and be free and be forgiving always and be wise. Og sa mga nakabuhat og salaod, magkamali man tayo minsan, pero naagya po'y hope ang ato ang kinabuhi. Ma-restore gyapon ang tanan maskin pag nagkamali ta, basta mutuman ta sa pulong sa Ginoo igsoon. O advice sa mga tao nga nakabuhat og salaod ngadto sa uban, acknowledge your offenses and be reconciled. Ano laing dang istorya? Isa lang akong point para sa mga nakabuhat og salaod. Sa mga gibuhatag salaod duha. Sa mga nakabuhat og salaod isa. Simple lang gyud kay buhaton jud. Acknowledge your offenses and be reconciled. Wala daghang ritual, paludhon kag ikag maahang tudigos. Wala na yung mga ingana. Wala daghang chichiburitchi sa mga Facebook. Wala na mga ingana nga mga chichiburitchi sa Facebook. Wala na sige padungganay din. Kanilang gyud. Acknowledge. Ayaw na mo sige gamit-gamit o mga Biblia nga. God is love. Blackmailing man na. Using the word of God pa. Blackmailing, no? Kanilang acknowledge your offenses and be reconciled. Tumana lang ni, humanatanan. Dali na mo. Dali na mo ba? Humano na tanan. Mahuman ra ni. Pwede ra jud kayo ni mahuman ni. Real kayo. Okay, 1 John 1:9. But if we confess, lingaw-lingaw lang ta ha, kay orag seryoso kayo yung mga naong ba, ha? Grabe ka bugat aning forgiven, no? Kamot ta din hinga ma-lighten up gamay, okay? But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all wickedness. See? I-confess na to itong salaig suon. Willing kay ang Ginoo, nga mudawat sa to, And in James 5:16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Mo'y mando sa Ginoo igsuon. Kailangan gyud no mag-admit sa usat-usa nga nakasala ko sa imo bay. Nagkasalaay ta sa usat-usabay. Kailangan yun ay admit. And another perspective, brothers and sisters, Matthew 5:23-24. So if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple and you suddenly remember that someone has something against you, pasabot ana igsoon, nakasala ka sa ubang tao. Someone has something against you, nakasala ka sa ubang tao. Leave your sacrifice there at the altar, go and be reconciled to that person, then come and offer your sacrifice to God. Being forgiven, brothers and sisters, requires humility.
dili gyud nimo ma-attain ang forgiveness, even the forgiveness of the Lord, if you will not humble down yourselves. If you will not admit that you have sinned. Kung nakasala ka unya daghan kay kag palusot, no, daghan kay tagpalusot, nakasala ta sa ubang tao and daghan kay tagpalusot, siya manggod. Oh. Siya manggod, tungod manggod ni sa iya ha. That is not humility, brothers and sisters. God would never accept that. And we will, pag makasala ta igsuon sa ubang tao, please avoid using, as I've said, avoid using Bible verses, using it to justify yourself. O katong mga nabuhatan ni mong sala, mura ni mong i-blackmail. Nakasala ka. It's not humility, brothers and sisters, nga moingon ka nga, hoy, pasaylo ako, God is love ba ya? Hoy, pasaylo ako. Kay niingon ba ang pulong sa Ginoo? Do not judge. Kabalo ka, nadunghagan pa imong sala. Kay nakasala na gani ka, gi-accuse pag yun ni imong nasad-an, nga condemning siya, o wala siya nagpuyo sa gugma sa Ginoo. Can you imagine that? Nakasala na gani ka, giskam na gani nimo ang tao, gipaasa nimo kadaghan. Tapos karon nasuko sa imo, which is normal reaction, kay wala gitaw nga mukatawa sa diyang buhatag di mao. Normal reaction masuko gyud. Sa diyang nasuko sa imo moingon ka, hoy, God is love ba ya ha? Don't judge me. Do you think it's humility, brothers and sisters? Di ba dapat imong buhaton maghilom ka? O tapos maghuna-huna ka nga, nagkamali gyud ko sa atubangan sa Ginoo na, Lord, pasaylo ako, nagkamali gyud ko sa iya. Kato ni aging adlaw, gilibak na ko siya, Lord, pasaylo adyod ko, Lord. Mali gyud ako na-feel sa iya, mali gyud ako mga gipangsulti about sa iya, mali gyud akong gibuhat sa iya, Lord, pasaylo ako, Lord. Konsensya dapat imong mabati ba? Dili gani ka nang i-acquit ni mo sa mga pulis sa imong kaugalingon. I-acquit ni mo ang imong kaugalingon, brothers and sisters, very clear. Dili na spiritual nga pamaagi. Dili na siya tama nga pamaagi. Ang tao nga nakasala, makasala man gyud ta igsuon, yes, magkamali man gyud ta. Pero kailangan ang atong attitude in a humble nga state. Maghilom ta ug maghandom ta nga magkabaton tag reconciliation sa tao nga ato ang nasad-an. And being forgiven requires sincerity. Naapod ko yung na-counsel, ani. Grabe kayo ang sayop sa tao. Grabe yun kayo nga sayop. Unacceptable yun kayo nga sayop, brothers and sisters. Actual yun nga senaryo, ani. Lisod yun kayo sa iyaha pa sa iloon ng tao. Itong nasad-an, lisod yun kayo sa iya. Kay grabe ang gibuhat nga humiliation, degradation, abuse nga gibuhat. Usa ka adlaw ni ana nag-choose gyud siya. Mas iglisod pa sa iloon, nag-choose gyud siya nga pasayloon ang tao. Kay niduol sa iya nang ngayog pasaylo, nituman siya sa pulong sa Ginoo. Unsa gibuhat sa tao nga naka-offend? Niingon siya ba nga ang katong nasad-an niya, gipasaylo ta ka, pero dili pag yun nako kaya nga mabalik ang ato ang relasyon sa dati. Kay ang trust man gud igsoon, di mo na overnight. Kailangan nato na dawaton ha. Pwede ta pasayloon sa tao, pero ang trust dili na siya overnight. Kailangan na i-prove through time. Naging na nga di pag yun ako kaya nga mabalik ato ang relasyon sa dati. Di ba naman siya mosugot? Kay dili daw na ing ana. God is love gihapon. Grabe nalata na gyud na nga statement baka nang God is love. God is love gihapon ang gamiton. Dili na tinuod na forgiveness imong ginatag kay gusto gyud nag-demand gyud siya ba. Brothers and sisters, mga itagpasaylo, it requires sincerity. Dili ta mo demand og something gikan sa tawo nga atong nasad-an. Kung pasayloon ta, dapat thankful na lang ta. Dapat grateful na lang ta. Beyond that, kung moingon siya nga papasaylo lang sa gid ako mahatag sa imo, pero ato ang friendship nga nasira, murag di gyud nako siya mabalik dayon, di ko ka-commit nga karong bulan or karong adlaw kay mabalik dayon siya sa dati, then we should respect that because we are sincere. Brothers and sisters, you know what? I also want to promote The Chosen. Kay nagtan-aw mi episode 4 na siya, kinsay mga nagatan-aw dire sa The Chosen. Season 4. Okay, season 4 na siya, and then na episode 2 siya, no? Last day ba, na nakatanaw mi ni pastor, na tunong-tunong sa ako ang, karon ba, ako ang lesson karon.
Oh, nagsakit mi ba? So nagtanaw mig The Chosen. Oy, tanaw mo The Chosen ha. Nice kayo promote ang mga Christian movies. And then pag mo tanaw mo, donate sad mo bisan unsa nga amount, no? Bisan pila lang kaysa una ganino mga Hollywood movies, no? Oh, nagabayad ganita adto pag sinihan. Kana any amount lang because we support the ministry of filmmaking ba. Oh, so any amount lang i-donate nimo sa The Chosen TV. So about ana, si Jesus dito, karakter ni Jesus o karakter ni Matthew, kay nag-converse sila. Kay naay kasuko si, dili okay si Matthew o si Peter, di ba? War na sila. Niya na si Jesus. Niya na si Jesus kay Matthew. Kay si Matthew, alanganin mag-sorry kay Peter. Kay niingon na daw si Peter, nga di siya pasayloon. Niya, si Peter, kay gi-declare na nga darak. Nga maunsa iyang i-bind diri sa kalibutan, may tabo, tanan. So nakulbaan si Matthew, no? Sa declaration ni Peter nga di na siya pasayloon. Nga na si Jesus sa iya ha. Nice man good siya. Nice siya ba? Real man gyud siya. Tinuod jud siya. You don't apologize to be forgiven. You apologize to repent. And forgiveness is a gift from other person to you. Or forgiveness is given from other person. Pasabot igsuon, mga ikagpasaylo sa ubang tao, dili imong mind nga magdemand ka og forgiveness. Oh, nga dapat deserving jud ka nga pasayloon. Sama sa atubangan sa Ginoo ba? Kita ba atubangan sa Ginoo? Sa diyang mga itagpasaylo sa Ginoo sa atong kasalanan, dapat entitled ba ta? Tama ba ang attitude nga entitled ta? Lord, dapat jud ko nimong pasayloon, Lord. Okay, grabe kaya akong giagian sa ako ang kinabuhi, deserving ko ani. Maayo ko nga tao, Lord. Gamay ra to ako ang gibuhat nga sala, compare ato niya. So, makuha gyud ako imong kapasayloan. Tama ba nang attitude nga entitled ka atubangan sa tao nga imuhang or atubangan sa Ginoo nga nakabuhat kag sala? Brothers and sisters, ihatag sa imoha or dili ihatag sa imoha ang kapasayloan, mangayo kag pasaylo tungod kay na recognize nimo nga mali ka o kailangan maghinulsol ka. Mo na forgiveness. Mo na tinuod nga forgiveness. Recognizing that you are wrong and you repent from your wrong. So pag imo igsuon nakasala ka, mo atubang ka sa iya igsuon nga dili ka demanding. You are humble, you are sincere. And being forgiven, brothers and sisters, requires truthfulness. Maging honest ka, hangtod sa dili ka maging honest. See, ibilin daw nimo, pasadyang nakahinumdum ka nga nakasala ka sa ubang tao, ibilin nimo ang imuhang offering sa Ginoo mo adto ka ug mangayo kag pasaylo. It requires honesty, brothers and sisters. Tanaw kong mga Pharisee, kaya nila mag-offer sa altar, pero gipapatay nila si Jesus nga walay igong basihan. Mga Pharisee ba? Pwede na buhaton sa tao igsoon. Ang mga Pharisee gipapatay si Jesus nga walay igong basihan. Even si Pontius Pilate, dili niya makita unsay sala ni Jesus, pero gipapatay sa mga Pharisee. Unya ang mga Pharisee kaya magluhod-luhod dito atubangan sa altar. Pwede din na igsoon. But the reality, all those offerings, aware ka nga naakay nabuhat, aware ta igsoon nga naatay nabuhatag mali. And then kaver-kavera nato pinaagi sa to ang service for the Lord. Mura kag acquitted kay you are giving your tithes and offering. You are serving the Lord, halos dito na ka matulog sa simbahan. Pero aware kaayo ta nga naatay mali na buhat sa uban. Ug dili ta mo seek og reconciliation. Everything that we do, our service to the Lord, our offering to the Lord, He will not accept it. Because those things, everything that we do, just religiosity, but not true in the eyes of God. So kung natay nasadaan, let us be honest with ourselves. We come to the Lord with all honesty. Yes, Lord, nakasala ko. Una sa tanan, Lord, nakasala ko sa imuha. Pag nakasala ta sa ubang tao, igsuon, number 1 ta nga nakasala sa Ginoo. So una sa tanan, sa Ginoo ta mangayog pasaylo. And then, maadto ta sa tao nga ato ang nasadaan. Ug mo admit nga nagkamali ta, ug mangayo tag pasaylo, igsuon. So right now, I want to leave you with this verse. Please be encouraged with this. Psalm 103:10-14.
He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. For His unfailing love toward those who fear Him is as great as the height of the heavens above the earth. He has removed our sins as far from us as the east is from the west. The Lord is like a father to His children, tender and compassionate to those who fear Him. For He knows how weak we are. He remembers we are only dust. It will give us an inspiration, brothers and sisters, nga dako kay ang gugma sa Ginoo sa atoa. Nga masiun sa pato ang kalapasan igsoon anytime when we fear Him and we admit wholeheartedly nga nakasala ta sa Ginoo, pag muduol ta sa igsoon, ang assurance gyud always sa Ginoo igsoon kay ihatang pasayloon. Kay nakasabot siya kung unsa ta kahuyang. Unsa ato ang tendency nga prone gyud ta magkamali igsoon, mao nang padako gyud sa Ginoo ang iyang gugma sa atoa. Ug tungod kay ingon ana igsoon, we can also give free forgiveness. We forgive others freely, and at the same time, brothers and sisters, we will be humble enough to admit our sins and ask for forgiveness from those people nga nasayop ta igsoon. Word to remember, the process of forgiveness is challenging but rewarding. It sets us free from resentments, extends our patience, and leads us into humility, sincerity, and truthfulness. Amen.